Tayong lahat ay nangangailangan ng pagtanggap. Nakadara ba tayo ng tugon sa pangangailangang ito kung naririnig natin ang mabuti o magandang opinyon o kuro-kuro ng iba tungkol sa atin? Hinahanap halos ng lahat ang opinyon na ito mula sa mga tao. Ngunit matatagpuan natin ito tangi sa pahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, orihinal na napakabuti at tanggap na ng Diyos. Matapos niyang likhain ang tao ayon sa kanyang larawan, ay tiningnan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at narito ito ay napakabuti. Ang pagtanggap na ito ay nasira ng kasalanan. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Nagkaroon ng tao ng pangangailangan na siya ay muling tanggapin ng Diyos. Ang dumilim na isip ng sangkatauhan ay humantong sa kanilang pagiging mga hangal. Ang hangal ay hindi nalulugod sa pangunawa, kundi sa kanyang sariling paniniwala lamang. Dahil dito, ang sangkatauhan ay naghanap ng pagtanggap sa pamamagitan ng paggawa at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa halip na hanapin ang Diyos. Sa pag-iisip na sila ay marurunong, sila ay naging mga hangal. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban niya bago pa man niya nilikha ang sanlibutan ay piliin ang sangkatauhan kay Kristo upang maging banal at walang kapintasan gaya niya. Kaya't kahit na tayo ay nagkasala ay tinanggap tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na nagpala sa atin ng lahat ng pagpapalang espiritual sa sangkalangitan kay Kristo, na sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan ayon sa kayabanan ng Kanyang biyaya. Ang pagtanggap na ito ay tanging dahil sa awa at biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay natanggap natin ang katuwiran ng Diyos at nagkaroon ng kapayapaan sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Dahil tayo ay tinanggap na ng Diyos at siya mismo ang nagsasabi nito sa kanyang salita, hindi natin kailangang hanapin ang opinyon ng mga tao tungkol dito. Masasabi natin gaya ni Apostol Pablo, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Tanging sa Diyos natin hanapin ang pagtitiyak. Siya na tumanggap sa atin ang nagbibigay sa atin ng lakas na tulungan ng iba na mahina pa sa pananampalataya. Ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. Upang manatiling malakas ang ating pananampalataya, tanging ang opinyon ng Diyos tungkol sa atin ang ating panghawakan. Ito ay nakasulat sa buong Biblia. Ituon natin ang ating isip sa Panginoong Hesus. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang iniligay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos.
Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay.